Alam nyo ba na isa sa pinaka-importante sa relationship ay ang malaman yung tunay na intensyon ng partner mo or even ng manliligaw mo. Kaya sa video na ito, i-share ko sa inyo ang 5 na way para malaman mo ang tunay na intensyon ng isang tao sa'yo or kung ano talaga ang tunay na laman ng kanyang puso. Mahal ka ba talaga? Seryoso ba siya talaga sa'yo? Or hindi? Baka ginagamit ka lang. Kasi once na hindi mo alam, kawawa ka dyan kaibigan, masasayang oras mo, maybe yung pera mo, energy mo, time mo. And you are living sa kasinungalingan ng tao na yan, you are living sa manipulation ng tao na yan, and you are living sa isang relationship na wala namang magandang patutunguhan. So, kung gusto mong malaman ang 5 ways na ito at maaari mong i-apply, then let's go. Proceed na po tayo sa number 1. Judge his actions, not his words. Lagi mong tatandaan na in order para malaman mo ang tunay na intensyon ng isang tao, huwag ka basta-basta maniwala sa kanyang sinasabi, sa kanyang pinapangako, sa bukang bibig or sa dila niya, kundi maniniwala ka lang kung naka-align ang kanyang sinasabi at ang kanyang actions. And dapat mas matimbang po ang kanyang actions. Kasi once na mas matimbang sa iyo yung kanyang salita, then maaring you are living sa kanyang kasinungalingan. Pwede kanyang lokohin sa kanyang kasinungalingan, pero hindi ka pwedeng lokohin sa kanyang actions. Alam niyo kung bakit maraming na-scam? Hindi lang sa relationship, even sa pera. Kasi madali mong napaniwala or naniniwala ka sa kanilang matatamis na pinangako. Pero hindi mo nakikita kung ano yung bunga. Merong ka na bang or like for example sa money scam, ang dami nilang masasarap na pinangako, kaya mag-down ka lang ng ganito, mag-down ka lang ng ganito. Pero, meron ka na bang nakita na resulta or mas nauna sa'yo na talagang effective or pwedeng kumita sa ganyan? That is why ang daming mga na-scam dahil sa naniniwala lang sa kung anong sinasabi, hindi kung ano yung resulta, kung ano yung bunga, or kung ano yung actions. This is very important kasi mga kapatid, because love is action. Love is verb, not just words. Hindi ko sinasabi na masama yung mangako ka, magsabi ka, confirmation ang mga yun and some validation din na mahal ka. But all in all, dapat ang number 1 na basahan mo, kung ano yung pinapakita niya sa'yo. What's the point na sabihin niyang mahal na mahal kita? Hindi kita ipagpapalit. Ikaw lang, tutulungan kita sa hirap at ginhawa. Pero hindi mo naman nakikita na ginagawa niya sa'yo. Sinong niloloko niya? Kapatid, mag-isip-isip. And the good thing is that, please watch this video till the end kasi isi-share ko po sa inyo kung ano ang pinakadapat nyong gawin, kung ano yung approach na dapat nyong gawin sa kanyang situation. Proceed na po tayo sa number 2 na way kung paano mo malaman ang tunay na intensyon ng isang lalaki is that he consistently keeps his word or promises. Totoo at seryoso ang intensyon ng isang lalaki sa iyo o pagmamahal ng isang lalaki sa iyo whenever na consistent siya sa kanyang words at actions. Wala namang tao kasi ang kayang tuparin ang lahat ng pinangako sa iyo. Meron man ilan siguro or ibigay ang lahat ng gusto mo or ninanais mo. Pero ang point ko dito, people are designed to fail. Why? Because God is the lifter. So, He allows it that we failed sometimes para matulungan tayo. And that is why huwag ka masyadong ma-disappoint ng mabilisan because you need to realize that it's okay. Ganun talaga ang tao that sometimes hindi nila nagagawa yung pinapangako nila sa'yo. But ano pa ang pinupunto ko dito is that andun yung word na consistent. It means nakikita mo sa kanya that meron siyang ini-effort. He's trying his best para magawa niya or maipakita niya or maibigay niya kung ano yung pinangako niya sa'yo, kung ano yung sinabi niya sa'yo. And that is a good sign that meron siyang pure or magandang intention sa'yo. Kasi hindi naman yun maaaring gawin ng taong sinungaling. Gawin ng taong taking for granted ka lang sa kanyang buhay. Kasi tatama rin yan. Wala siyang energy. Love is the fuel sa isang relationship. Without it, lagi kang tinatamad. Or, yun nga,
Gagawin niya lang isang bagay dahil meron siyang gusto sa'yo, like sex, ganun, money, ganun, pero walang love. So, you know and you know that whenever that He keeps His word consistently, He loves you. He has a good intention. Okay? And number 3 na way to know kung ano ang tunay niyang intention is that true intentions reveal itself over a period of time. Kung ano ang tunay niyang intention, hindi pwedeng magtago sa loob-loob niya ng magpakailanman. There will come a time na lalabas din yan. Hindi po pwede na forever na tinatago niya kung anong tunay niyang intention. Lalabas at lalabas pa rin yan. Because God will reveal it. So, maring malalaman mo sa dila niya mismo, sa kanyang ginagawa mismo, sa kanya mismo, sa kaibigan mo, sa situation, sa mga mangyayari sa buhay, maire-reveal ang tunay na intention ng kanyang puso. Lagi mong tatandaan yan. It's just a matter of time. That is why be patient. Don't force na alamin. Or sometimes dahil sa feeling mo ganito-ganito siya, is that pipilitin mo na ganun na siya. No, don't do that. Okay? Be patient lang, be wise, and wait until siya na mismo ang magbubuking sa kanyang sarili. Kung meron siyang good intention, kapatid, magtatagal talaga yan. Forever talaga yan. Okay po ba? Kung pure yung kanyang puso, na mamahalin ka, then magtatagal yan. Pero kung hindi, i-re-reveal yan. I-re-reveal at i-re-reveal niya yan sa pamamagitan ng kanyang ginagawa sa iyo. Opposite ng kung anong kanyang sinasabi na matamis, opposite sa kanyang ginagawa o pinapakita sa iyo. You know and you know that hindi pure ang kanyang intention. Okay? But anyway, mga kapatid, mapalalaki or babae po itong video na to. Applicable po. Okay ba? And number 4 na way is that lying is his mother tongue. Sorry. Kumbaga, nature niya or lahat na lang ng bagay ba is that nagsisinungaling na siya. Sinungaling na talaga siya. Ilang beses na siyang nagsinungaling sa'yo. You know, lahat tayo may mga time na magsinungaling, pero ang point ko dito is that talagang sinungaling siya. Bakit nga bang isang tao ay magsisinungaling? Kasi meron itong kinocoveran. Meron itong pinoprotect na ayaw malaman ng masiknan nga kung nada Ilocano or ayaw malaman ng isang tao. That is why magsisinungaling. I never say na kapag nagsinungaling siya is that bad intention na siya. But yun yung mapapansin mo sa kanya na talagang sinungaling, yun yung mother tongue niya, yun talaga yung palagi niyang ginagawa. Expert na siya doon. It's a big sign na hindi totoo or hindi maganda yung kanyang intention sa'yo. Okay? And 5 na way, and this is the best actually, that sometimes you don't need to go, sometimes sabi ko you don't need to go over a period of time para malaman ang kanyang intention. Gagamitin mo lang itong i-share ko sa inyo and you will see, you will know ang kanyang tunay na intention. Is that discernment. The Bible says that the Holy Spirit give us the gift of discernment. So, actually advantage dapat ng mga Christians ito. Advantage po dapat natin that the Bible says that my sheep knows my voice. Jesus said it. It means kapag tayo ay sheep ng Panginoon at siya yung shepherd, it means nakikipag-usap siya sa atin. Nangungusap siya sa atin. Ang problema is that hindi natin alam kung paano papakinggan ito. And the voice of the Holy Spirit is real. He can speak to you kasi anak ka niya. Saan ka ba nakakakita ng mag-ama or, parents na hindi kinakausap mga anak? Especially mga mabubuting parents, mga mabubuting ama. I never say mga bad na ama, yung mga mabubuting ama. Gusto tayong kausapin ng Panginoon. Ganun yun. Sa certain na situation natin, sa finances natin, sa relationship natin, sa lahat ng bagay, gusto niya tayong kausapin para sabihin kung ano yung nangyari, para ilayo tayo sa danger or hindi magandang mangyari sa ating buhay. And one way na ginagamit niya or binigay niya sa atin na gift is that discernment. Na malalaman natin kung ano ang intention ng isang tao, kung ano ang laman ng puso ng isang tao para maka-avoid tayo, para makaiwas tayo, para alam natin ang dapat nating ginagawa. And the thing is that ginagamit ito whenever that I evangelize. Kapag nag-evangelize ka ng tao, it means nag-share ka ng gospel. Andyan yung mga taong nasaktan, galit, walang pakialam. And the thing is that kapag wala kang spirit of discernment, lalabanin mo
kung ano yung lumalabas sa kanilang bunganga, kung ano ang kanilang gesture, kung galit sila, ma-offend ka. But you have the spirit. But when you have the spirit of discernment, when you know how to discern yung puso ng isang tao, you will know that yung tao na yan ay dumaan lang sa pain, may mga tao nakasakit sa kanya, kaya maintindihan mo. Kaya ang binibigay mo sa pagmamahal. In that way, nakikita ko, for me, personally, nakikita ko ang intention ng isang tao. Hindi ko na kailangan nakilalanin siya or maging kasama ko siya para malaman ko. Sometimes by feelings, sometimes by voice, sometimes by thoughts, visions. This is very real, mga kapatid. Sa mga pinopost ko sa Facebook, parang hindi ako seryoso when it comes to spiritual. But the thing is that I know some things, not all things, at maliit pa yung alam ko, and by grades, He will increase me. Pero may idea na po ako. And this is very effective po, yung discernment. You will know ang attention ng isang tao. May mga tao na akong ni-reject, Kasi minsan yung intention nila sa akin is that makikipag-connect dahil gusto nilang kunin kung anong meron ako. Kunin lang yung pera and then leave. And sa akin, dahil sa alam ko yon, bakit ko papagbibigyan kung alam mo naman ang kanilang intention? You will know that. Advantage po natin mga Christians. And mga kapatid, kung wala pa sa'yo yan, listen, meron po akong bagong YouTube channel dahil Hear It Ministry. And I hope and I pray na makagawa ako ng video na ganito. Pero expect na may mga video akong gagawin about the voice of the Holy Spirit, how to know God, how to know the mind of Christ, how to know the mind of God, how to direct your way, your life. Then, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. And Hear It Ministry, search nyo na lang or ilalagay ko yung link ko dito sa description box or sa comment down. Asahan nyo, gagawa ako ng mga video na ganyan that it will guide you sa spiritual life nyo. You will see how good, how great, how amazing to walk with God and with His Spirit. Napakasarap po. I encourage you to walk with God. So, tanong, ano ba ang dapat mong gawin? Simple. Kung hindi pure yung intention, then avoid and leave. Pero kung pure yung intention niya na mahal ka at seryoso sa, then pahalagaan mo. Huwag mo sayangin. That's it lang. Maraming salamat. I hope na meron kayong natutunan. Please share this video and God bless.